Sa silangan ay may liwanag na sumisili, pag-asa ng bayan muling humahagi. Sa bawat kawani na handang magsilbi, dala ay puso, dangalang sinasabi. Hindi lang trabaho, kundi isang panata para sa Diyos, sa bayan at sa masa. Govlearn, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Govlearn, Para sa bayang inibig. May mga pagsubok, tukso sa landas, ngunit integridad ang ating lakas. kaalaman ay palawakin, isip ay hasain, ang tama at totoo ang ating pairalin. Walang maiiwan, sabay sa pag-angat, tapat na serbisyo, sapat at nararapat. Govlearn, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Govlearn, para sa bayang inibig. Ang lingkod bayan ay hindi lang pangalan. Ito ay dugo, pawis at karangalan. Bawat pirma, bawat pasya, bawat galaw ay alay sa Pilipinong uhaw. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Govlearn, para sa bayang inibig. Govlearn, para sa bayang inibig. Govlearn. Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts, totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo,
maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw mga kalingkod bayan, magandang araw mga kababayan. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered, usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktwal na serbisyo. Kasama natin ngayong araw ang isang lingkod bayan na may malinaw na pananaw sa trabaho at pananagutan. Ang ating makakapanayam ngayong araw is a woman with faith, courage, and strength. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, Mayor Cindy Carolino ng Santa Maria, Laguna. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Magandang umaga po mula sa bayan ng Santa Maria. Ayan po, Mayor. Simulan po natin sa the person behind the position po. Mayor, paano po nagsimula si Attorney Cindy dito sa public service? Paano po ang inyong journey? Okay, so my journey was actually accidental, if I may say. It wasn't at all planned. At sabi nga bilang isang asawa, I have always been a supporter of all the decisions that my husband makes, no? And noong taong 2010, he entered politics coming from a 10-year stint in the Bureau of Immigration. Ay nahilingan yung aking kabiyak na subukan ang politics, local politics, dito nga sa bayan ng Santa Maria where he was born. So, if I may add also, I'm a native of Bulacan. No, ako ay pinanganak sa San Rafael, Bulacan, and I was there until high school. And then when I went to college, sa Manila tayo nag-college, sa San Sebastian College o Recoletos. And then doon ako nagdiretso ng aking law school where I met my now husband, no, Attorney Tony Carolino. So, yun nga, going back to kung paano ako napasok sa politics. So, he was mayor of Santa Maria years 2010 to 2013. And then after that, nahilingan siya by then Congressman Kuya Egay San Luis, who is then our congressman, na noong time naman ng 2013, run for governor. At out of the 16 municipalities na covered ng 4th District, yung aking husband ang napili, nahilingan ni Kuya Egay to run for Congress. So during that time, since technically the first term pa lang niya yun as mayor, at siguro naman ay nakita ng aming mga kababayan how well he did, na talagang maraming, kahit na first term pa lang niya, marami na naging innovations, marami na siyang nagawa. Ayaw nilang payagan yung aking kabiyak. At ang sabi nila, papayag lang daw sila kung ang papalit ay ako. So, parang somehow we were put in a position na nowhere to go, parang no choice. No, sabi ko nga, wala naman talaga sa hinagap, no? Sa akin personally, ay wala sa hinagap ko na ako ay will be entering politics. Pero since nahilingan, yun. So, yun yung reason kung bakit ako napapasok sa politics. And what's so funny about it is that yung husband ko, yung talagang pumayag to enter politics, but it turned out, ako yung naiwan. Ako yung mas matagal na kasi
now it's technically already my fourth term, no? Kasi 2013 to 2016, and then nag-stop ako 16 to 19, then 19 to ngayon dire-diretso, I'm already on my third consecutive term. Pero in total, parang when I finish my term, this term, ay naka-4 na termino ako as mayor. So, Oo. siguro fate na din, it was destiny na nangyari yon, ano. Sabi nga minsan may mga bagay na hindi mo iisipin, paplanuhin, but God is the one who plans for us. So yun, ganun ako, ganun yung naging story kung bakit ako napasok sa politics. Ayan, napakaganda po no, no? Attorney, Mayor Cindy, yun pong Yeah. alam po natin, no, ang pagiging abogado ay isang public service din, no? Pero ano po yung naging expectation po ninyo? Kasi based on your story po, no, unplanned and unexpected talaga ito. Ano po yung Yeah. naging expectation ninyo and reality check nung nasa loob na po kayo mismo ng government, especially sa LGU? Yeah. Well, of course, I have very high expectation. Coming from the private sector, kasi before I became a lawyer, I was in the private sector. Then when I became a lawyer already, in 2002, nag-practice ako, then na-employ ako for a couple of years also. At syempre, kumbaga ang training ko nasa private. So when I entered public service, napaka-high talaga no expectation ko. Sanay ako na coming from the private sector. You know, when you plan sa private sector, pag pinlano mo ngayon, bukas kaya mo na siyang execute, no? Kaya mo na siyang gawin agad. Pero yun yung naging realization ko, and somehow those were the things that anong tamang term doon, medyo naging disappointment ko. Kasi it doesn't work that way. Totally different ang system sa private as compared to, of course, sa gobyerno, no? Sabi ko nga kanina, sa private, when you plan today, tomorrow you can execute. Pero sa public service, it's different. You have to go through processes na madalas, yun yung nagiging cause of delay, o kaya ay yun yung nagiging reason kung bakit bumabagal yung delivery of services. And aside from that, syempre, no, nung mayor na ako, in order for me to be able to do projects, deliver services and activities for my municipality, for our municipality, I would go through different agencies. So kami ay agricultural community, being in the fourth district of Laguna, technically agricultural community. At we call ourselves Santa Maria as the Rice Granary of Laguna. Kasi nga kami yung isa sa may pinakamalaking rice harvest in the entire province of Laguna. Kaya we call ourselves the Rice Granary of Laguna. So, at isa siyempre sa mga usapin namin dito, mga usapin sa lupa, ano, kasi nga medyo malaki-laki yung aming land area. So, every time that I go to different agencies, doon ako nagkakaroon ng a little disappointment. Well, let's not be so modest about it. Malaking disappointment, no? Kasi nga, there are times na may activity ka, may project ka, pero ang nagiging reason pa kung bakit nadidelay or minsan hindi natutuloy is kapwa mo ahensya ng gobyerno, no? Let me just cite an example. Nakapag-execute kami ng tinatawag na PRDP. So it's a 7-kilometer stretch of road network. So it was our first phase. Tapos this is through the Department of Agriculture, at ang funder na to ay World Bank. So napakaganda ng proyekto kasi yung entire amount, if there's 100%, 10% lang yung kakarguhin namin. And 90% is
sponsored by the World Bank. So, nai-implement namin yung first phase. So, maayos naman, ano? Tapos, we wanted to implement the second phase. Kasi yung dudugtungan, makakarating na doon sa tinatawag na Marilake Road. So, it's actually nagiging secondary mainstream road na kasi yun eh. So, doon dumadaan yung, because it's called Marilake because it's Marikina, Rizal, Laguna, Quezon, Marilake yung, siguro kung familiar ka doon sa mga nagba-biking, yung mga nagmumotor, yan, diyan sila pumupunta kasi napakaganda nung stretch ng kalsada na yon. So going back, yung phase 2 ng PRDP namin, supposedly dudugtong doon sa kung saan natapos yung phase 1 na nandito mostly sa poblasyon and inland barangay. So dudugtong na doon. So napakaganda sana na magiging impact. So ang naging setback namin is when it was already due for inspection, so nag-actual inspection na, sabi ng DENR ay forest land daw yung portion ng dadaanan. So we all know pagka forest land, no, hindi siya dapat gagalawin. But the truth is, yung stretch ng kalsada na parte ng supposedly phase 2 namin has been used as kalsada na for like since 1960s pa. So you get my point. So yun yung naging reason, naging hindrance kung bakit hindi natuloy as of now hanggang ngayon yung phase 2 sana na dapat sana nga last term ko pa before 2025 tapos na sana kung hindi lang kami nagkaroon ng setback because of them. Sabi ko nga yun yung nakakalungkod, no? We are LGU, local government. Tapos sila naman ay national agency of the government also. So, di ba dapat sana kahit pa paano merong konting consideration and nakita sana nila kung ano yung actual use naman na meron na talaga doon sa lugar na yon. Sana hindi sila yung parang naging stumbling block namin. No? So, yun yung medyo mga matters na minsan nagiging disappointment ko talaga. Kamukha nga rin pag may mga projects, no? Kukuha ng ECC, Environmental Compliance Certificate. Sila yung minsan, ang hirap para sa amin. Kaya minsan nga, nasasambit ko, no? With all due respect, no? Sabi ko, tayo, gobyerno na. Ganito yung pinagdadaanan natin. What more kaya? Yung mga ordinaryo na individuals lang, di ba? Ano kaya yung pinagdadaanan nila? So, it makes me think, ang hirap talaga. So, yun yung pwede kong masabi sa iyo na, of course, nung pumasok ako, I have very high expectation, pero nung nando ka na talaga sa actual, you'll see the pitfalls, no? You'll see the loopholes na, kapwa mo pala gobyerno, kasama mo, tinuturi mo kasama mo supposedly in bringing about a change, in bringing about service, minsan talagang sila pa din yung nagiging pahirap mismo sa amin para makapag-deliver kami ng actual services na gusto sana namin ay mas mabilis, mas maayos naming ma-implement, pero sila yung nakaka-delay. Yun. Yun, ang ganda po nun, Mayor Cindy, no? Kasi nakikita din ng taong bayan at ng mga kababayan po ninyo na talagang para sa taong bayan kayo. Nakikita natin based po sa pagsasalita nyo, pagkikwento nyo po na talagang nakaka-disappoint po talaga. At para sa kaalaman po ng mga nanonood at nakikinig, ang PRDP po, ito po yung Philippine Rural Development Project po. Yan, ng World Bank, no? Funded siya ng World Bank through Department of Agriculture. Yun nga po, nakakalungkot, no, na sana before pa sana nung first phase, no, nabanggit na sana yon para naganap ng ibang lugar or whatever, no? Ayun po. Kasi yun, talagang dumaan ako sa panel, no? Panel talaga na para i-justify mo. You have to be able to make them realize na maraming buhay at family, especially the delivery of goods, no? Kasi yun yung purpose talaga ng PRDP, to help especially the farmers, no?
So yun yung isa sa ating sa tingin ko yun yung napaka-basic na pwede ko ma-share na matters na sana kung hindi ganoon mas madali sana at mas maganda at mas mabilis yung delivery pa natin ng services. Opo. Eto naman, Mayor. On a lighter Mm. side naman tayo. Kasi hindi po masyado itong nakikita ng taong bayan, no? Pag-usapan po natin yung aktual na trabaho. Bilang mayor Okay. po, ano po ang itsura ng isang normal na araw sa trabaho na hindi madalas po nakikita ng public? Alright, no? Siyempre, madalas nakikita lang ng tao, no, when they come to the office o kaya pag may programa, no? Ah, the life of a mayor is so, shall I say, kind of difficult and complicated, no? Difficult in the sense na, syempre expected kami, like ako, ang expectation sa mayor is to deliver services sa ating clients. By clients, I mean our kababayans, no? Dito sa office, we refer to them as our clients, no? Kasi sabi ko nga kasi, may mode of management, dahil nga nanggaling ako sa pribado, I professionalize. I professionalize the system. Hindi ako yung typical na politiko na ang gusto ko ay ma-please ng ma-please yung mga kababayan ko. Medyo hindi ganon yung system of leadership ko. Ako kasi ang belief ko, we should teach our people to fish. We should not give them fish and fish and fish and bread all the time. But rather, talagang dapat turuan natin sila. So, the core of my leadership now, especially towards this last few terms ko, ay talagang nakafocus ako sa livelihood programs, sa trainings, no, sa skills development, dahil ako naniniwala na walang gobyerno na kayang ibigay lahat ng kailangan natin. Modesty aside, I've been to quite a few countries already, no? At sabi nga, hindi naman because of technology, ang bilis natin ma-access, no? Kung ano nangyayari sa ibang bansa. And we see that even during the time of calamity, hindi naman talaga na ibibigay lahat ng gobyerno. So talaga ang gobyerno ay support lang. Kumbaga, mabilisang response. That is what the government can provide us. But to provide for our lives, it will never happen. Even the first class countries, no, first world countries, hindi nila na-provide, hindi nila nagagawa yan. So talagang ang mindset ko, we should teach our people. So ano yung hindi nakikita ng mga tao? That the day of the mayor is very long. Normally, I'm in the office towards 9 o'clock, no? At madalas, kasi normally, especially sa morning, dyan dumarating yung mga kababayan namin, may mga kailangan, gusto makipag-usap, gusto makipag-meeting, hanggang sa afternoon yan. Tapos, it's normally that time na para sa mga kababayan, no? Sa mga may kailangan, may gustong lumapit, no? That's my time para dun sa kanila. Then towards the afternoon is my time for the management of the municipality. Yun ang hindi nakikita ng mga tao, no? Kasi mismo ang munisipyo needs to be managed. No? There are around, we have around 190 job order employees. No? Aside, ilan ang nandito sa opisina, iba naman nasa field, no? Siyempre, meron kaming mga MRF, no? Yung aming mga people in the field. Tapos we have around close to 90 na regular employees at saka kasama na doon yung elected. So technically close to 300. Ganun na lang natin, ano? And there are different offices. And all of these offices need supervision. No, kailangan din talaga nilang supervision. They need supervision, they need coordination. And if I may share, of course, meron talagang instances na dito mismo sa loob, may internal conflict. Merong mga ideas na hindi tugma-tugma, may mga pananaw na hindi magkakasalungat. So, that's the
more difficult part, if I may say, of management. Kasi nga, even sa private sector, no, it's always really the human factor that's really quite more difficult to handle. Yung mga situations kasi, ano na yan kumbaga, may protocol na yan kung paano mo gagawin. Pero yung human element at human factor, yan yung medyo mahirap. So, yun yung hindi nakikita ng mga tao that sabi ko nga, alam mo, every time that somebody ask me, uh, uh, how's the life of a mayor? Sabi ko, ang mayor dapat sirkera. You know what I mean by sirkera? Kailangan marunong mag-circus. Kasi kailangan talaga the balancing act, no? Hindi yung po pwede na isang aspect lang o isang punto lang ang titingnan mo. Kailangan, before making a decision, you get to see all the aspects, all the points, no? Hindi kaya every time na there are some issues, I really don't comment. Hinihintay ko makuha ko lahat muna ng detalye, makausap muna lahat ng taong involved before I act, no? Kasi nga, it's really having to weigh everything first, no? Hindi po pwedeng nakinig ka lang kay ganito, hindi mo na pinakinggan yung side ni ganito. So that to me is the more difficult task of the mayor, no? The management, it's really the management, not just of the municipality in its entirety, pero yung management mismo ng office, no, of the LGU. Kasi dami yan ilang departamento yan, ano? Napakadami ng departments and bawat department is of course tasked with specific work, pero somehow interrelated din lahat yan interrelated lahat yan. So, yun yung sa akin na mas difficult in a sense, no, kaysa dun sa pagharap sa mga kababayan. Kasi pagka ang kababayan mo naman humarap sa iyo, normally either you give or you tell them that you cannot. Ganun lang naman, ano? Lagi ko nga sinasabi sa mga kababayan, huwag po kayo mahihiya na pumunta, lumapit, makipag-usap, kasi sasagutin ko naman po kayo. Kung kaya ko, go tayo. Kung hindi ko po kaya, hindi po namin kaya, sasabihin ko po sa inyo. Kaysa po kayo yung nag-iisip na ganito, ganyan, hindi sa akin nyo po agad malaman. And you know, one of my traits talaga, I don't know kung na-observe yan ng mga kababayan ko. Whenever a request comes to me, hindi talaga ako sumasagot agad. Because gusto ko, pag sumagot ako, tama at kaya kong i-deliver yung sagot ko. So, hindi ako yung para ma-please lang yung lumalapit. Sabihin ko, ay, wala pong problema. O, okay na po yan. Approved na po yan. Hindi ako ganon. I tell them na agad na babalikan ko po kayo. Kasi gusto ko po talagang accurate at tama yung isasagot ko. Kaysa umuupo ako sa inyo, tapos hindi ko pala kayang ibigay. Hindi pala namin ibigay. Ayoko po yun. So, what I do is I'll tell them agad na pagka hindi ko, outright, hindi ko kaya, alam ko na hindi ko pa determine, especially, of course, madalas dyan kasi ang mga request may budgetary requirement, no? So, when there is budgetary requirement, yun talaga, babalikan ko po kayo. Yun ang lagi kong sagot. Babalikan ko po kayo, which I do. Most of the time, I personally, the one who calls, no? Papaiwan ko yung number, I personally call. At ano naman, karaniwan yan, the moment that they get out of my office, ipapatawag ko na ang office concern para malaman ko kung kaya namin gawin, o kaya namin maibigay o hindi. So, kasi I don't like people waiting. Ayoko yung maghihintay sila ng, ano ba, bibigay baga ni mayor o hindi baga, approve baga o hindi. So, I don't want na ganun yung sitwasyon nila. So, the morning starts around 9 o'clock. So, harap ng tao ko normally hanggang until after lunch. Then towards the afternoon, paperworks na ako dyan. Madalas, on most instances, lumalabas ako ng office around 6 to 7. Ganyan. Kasi I have this habit na hindi ako umaalis ng opisina unless malinis ang mesa ko.
hindi ako maalis ng office. Talagang tatapusin ko lahat ng paperworks ko before I leave my office. Unless it's too voluminous talaga, minsan naman yung mga certificates, na mga hindi ganong importante, those are the things that I bring home. O tapos kung talagang immediate na kailangan, yan, natatangay ko pa yan sa bahay. So, when I go home, I rest a little, normally mga 30 minutes, magre-rest lang ako niyan. And then, balik na ako kung meron akong take home. O kaya kung meron akong kailangang reviewin, yun yung ginagawa ko. So that's how my day runs. So, unless merong mga events, no, ako yung mayor na talagang regularly. Unless I'm out on somewhere else na nasa seminar, nasa meeting, araw-araw nasa office ako. Mondays to Fridays, nasa office ako. Po. Yan. Ayan. That's the picture of my day. Opo. Napag-usapan po natin pati yung leadership style din ni Mayor Cindy, napag-usapan na natin, no? Teach them how to fish, no? Yun talaga. And yung systems, napag-usapan din natin kung paano ginawa ni Mayor Cindy yung sistema talaga, no, sa bayan ng Santa Maria. Pwede kayong lumapit, anytime pwedeng lumapit, pero ayun, hindi agad-agad, no? Kasi minsan pinaprocess pa yan. At totoo po yan, aga po ni Mayor. So far po sa 6 episodes po natin, kayo po yung pinakamaaga, no? Na pumasok po sa Zoom. Sobrang aga. At nakita ko po na habang off-cam po sa mga kababayan natin na nanonood at nakikinig ngayon, nakita ko po off-cam na bago po pumasok si Mayor Cindy, may pinipirmahan, may binabasa, may inaayos na papeles, no? Ayan po, so napag-usapan na po natin lahat yon. Mamaya po sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin ang bayan ng Santa Maria. Ano ang pinagmamalaki at ano ang pwede nating puntahan. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Lingkod Bayan Unfiltered. Tara na, tunghayan ang kagandahan ng Santa Maria. What a nice view! Bayang Santa Maria na ating pinagmulan. Let's explore and have fun! Street food ba ang hanap nyo? We have kwek-kwek, veggie bowl, kikiam, at hindi magpapahuli ang fishball. Kaping barako, perfect for the cold season. Hindi mawawala ang fresh buko para sa pagsisimula ng araw mo. At kahit saan magpunta, mas masaya pag may kasama. Kaya naman, hilahin ang barkada. Gumala na sa Santa Maria, Laguna. Tara na! Tunghayan ang kagandahan ng Santa Maria. Ayan po, nagbabalik po kami ni Mayor Cindy para po sa mga bagong pasok po. Andito po, kausap ko po si Mayor Cindy Carolino ng Santa Maria, Laguna. Ayan po, Mayor, para po sa advice naman po and reflection po, no, bago tayo pumunta dyan. Ano po ang maipagmamalaki ng Santa Maria, Laguna? Okay, so we pride in calling ourselves the Rice Granary of Laguna nga, being the municipality with the biggest rice harvest. So, of course, our expectation ng mga dadalaw dito sa amin, talagang bukirin ang kanilang makikita. But Santa Maria had been blessed with a very good geographic system. So, basta gifted kami sa geographic kasi meron kaming lowland. So, yun yung tinatawag namin poblasyon, which consists of around 7 barangays. Tapos meron kaming inland, na ito yung malapit sa poblasyon, mid ng taas. At tapos meron kami tinatawag na upland. Itong upland, ito yung minimension ko kanina sa iyo, Doc Ron, na
yung sana gusto namin maiduktong yung aming kalsada doon sa Upland. Kasi nga, nandito ngayon yung bulto ng development. Kasi yung sa Upland barangays namin, meron kami doon tinatawag na Little Baguio. 12 months in the year, talagang Baguio climate siya. Malamig talaga. Pagdating ng around 4 o'clock in the afternoon, ano na yan, cloudy na talaga. So, ganun siya kaganda. So, nandoon yung bulto noong development. Kaya, doon maraming yun, mga riders na pumupunta. Doon din may mga nagtatayo ng mga establishments, mga resorts, no? So, doon sa mga gustong pumasyal dito po sa bayan ng Santa Maria, yun po yung mapupuntahan po ninyo dito. And of course, we pride ourselves with our 3 falls, no? Ito yung pinagmamalaki namin na 3 bagsak na falls, kaya 3 falls, no? At we're redeveloping it now. At for a while kasi medyo na-prohibit namin ang pag-visit doon. But we're hoping that this summer ay mare-reopen namin siya para doon sa mga gustong dumayo, makaligo sa magandang falls. At meron konting trekking bago marating yung falls. At meron din kami doon na Villa Crucis, no? Parang Station of the Cross na naayos namin long ago pa, no? At yun ang i-revive namin para maging attraction ng mga papasyal dito sa bayan ng Santa Maria towards summer. So what else? I think we can also be called the ano ba? Lomi, capital of Laguna. Kasi talagang dinadayo na ang Lomi dito sa amin. Meron kaming quite a number of Lomi establishments dito sa bayan ng Santa Maria. So with food, syempre yung mga kakanin pa din, ano, the cassava cakes, yun yung mga meron dito sa amin. Pero yung mabilisan na food, ayan, Lomi. Yun talaga yung isa sa dinadayo dito sa bayan ng Santa Maria. Ayan, bisitahin po natin ang Santa Maria, Laguna. Lalo na sa mga gustong pumunta ng Baguio at nalalayuan, may mas malapit Yes, naman. And also, yes, yung yes. mga lomi nga po, yung mga mahilig dyan, ano, sa lomi. Yeah, yeah. And let me also take this opportunity, no, kasi we will be having our 13th Marilag Festival this coming April 11 to 8 to 11 and April 8 to 11. So right after ng Holy Week, no? So ang kick-off activity namin ay sa Easter Sunday, that's April 5. Tapos yung main festival will be from April 8 to 11. Nako, that's the best time. Doc Ron, dumayo ka. Yes po, bibisita po Please kami. no? Join us sa festival. Masaya ang festival ng Bayan ng Santa Maria. And laging hinihintay, even ng mga karatig bayan namin, ang People's Night ng Bayan ng Santa Maria, no? Kasi in the past years ay talagang medyo inaabangan kung sino ang aming artist, guest artist. Kasi lahat ng nanggagaling dito, Doc Ron, na guest artist namin, after ng stint nila dito, talagang boom na boom ang kanilang career. Let me mention to you, no, TJ Monterde, nag-perform siya dito sa amin, and right after that, nung performance niya dito sa amin, inilabas niya yung kanyang, ano ang song yon, Palagi, yung kanyang Palagi, di ba? Boom na, and we all know what TJ Monterde is now, no? And marami pa, no? Sina Dilaw, yeah, sina Sankis Lola, lahat din nakapag-perform na dito sa amin. Kaya pagka People's Night namin, inaabangan talaga kung sino ang magiging performer dito sa aming bayan. So, I'm hoping that you can join us, no, sa aming festival.
Opo, napanood ko rin at na-research ko po no sa iba't ibang digital platforms, sa social media Mm. platforms yung inyong People's Night. At Yeah. yon, hintayin po namin na si Mayor ay magpe-perform din sa People's Night. Hanggang TikTok lang ako, Doc Ron. Pampasaya lang ng aming mga kababayan. Opo, ayan po. Mayor, advice po no sa mga gusto pong pumasok sa gobyerno, lalo na po sa LGU po. Alright. Of course, you're talking about elective positions, no? You know, Doc Ron, every time that people, my friends especially, no, na nagtatanong sa akin, this is coming from my heart, really. And I believe na ganito, ito dapat talaga ganun, no? If someone wants to enter politics, I'd suggest na dapat stable. Stable muna siya, no? By stable, we of course we're referring to financially stable. Hindi naman literal na sobrang ano no, na kailangan mayaman, no. No, hindi kailangan mayaman, but at least you know that you can provide for your family. Kasi sa akin, public service is a public trust. Hindi siya dapat i-consider na trabaho in a sense na trabaho na aasahan mo yung sweldo. No? And especially for, yun nga, sa elective positions, siguro pagka somehow, pag stable ka, no, maayos yung kaya mo without even entering politics, ay kaya mo mapaaral mga anak mo, makapag-provide mo yung needs ng family mo, that's the time that you enter public service. Kasi we all know the sad reality that's happening now. Yun nga ang masakit, no? Kasi minsan, na-generalize that politicians are all corrupt. Yan, yun yung sad na nangyayari. But I beg to disagree. Not all politicians are corrupt. Not all politicians are corrupt. I believe it's always a choice, no? At siguro nga, yun yung something that you should ensure bago ka pumasok sa politics, that you know that you can already provide for your family. Kasi that would at least hinder you from entertaining corruption, no, from para malayuan mo yung temptation ng corruption, kasi hindi mo kailangan. At ako naman naniniwala na kaya lang minsan natitempt kasi nga there's a need, may pangangailangan. Kaya nga ako, when people come to me, nagbibigay ako, sabihin ko, pasensya na po kayo, ito lang yung kaya ko. I don't want to give beyond what I can, tapos isang ko kukunin, di ba? Yung kasi yung naiisip ko na kung bakit minsan may mga tao na siguro natitempt to get into corruption. Kasi nga, they wanted to please, gusto nilang ma-please yung mga constituents nila, wala naman talagang, personally, wala naman pagkukunan. So baka yun yung reason. Although yung nangyayari ngayon, sobrang magnitude na, no? Siguro ibang level na yon, no? Ibang usapan naman yon. Kasi ibang level na yon, ano? So I think that will be one of my suggestion kung meron magtatanong sa akin at na-interesado to enter into politics. And of course, somebody who's willing really to sacrifice. Kasi sa akin, public service is really quite a sacrifice. You sacrifice not just yourself, your personal time, sasakripisyo mo rin yung emotions mo. Kasi there are times that really, no matter how hard you try and no matter how you've already given and performed, meron pa rin masasabi eh. Meron pa rin kulang. We are not perfect and we will never be perfect. Kaya lang talagang minsan meron ka rin maririnig na minsan masakit sa kalooban. So dapat talagang handa. Dapat handa. Handa ang somebody who wants to get into politics. Dapat medyo matatag ang kalooban mo. And I thank God.
I really thank God na before I entered politics, I went through something, no, something health. I had a health issue before I entered politics. That was also one of the reasons why I was very hesitant when they were asking me to run for mayor. I was very hesitant, and even my doctors were prohibiting me kasi nga I am a cancer survivor, Kuya Doc Ron, eh. Cancer survivor kasi ako. So, I was being prohibited by my doctors. Kaya lang, as katulad nga na sinabi ko sa iyo kanina, I believe there are things na hindi talaga natin pinaplano, na talagang destiny, that it was God's plan for us. At ako ngayon, kino-consider ko yung pinagdaanan ko being sick, yun yung naging determination ko to do better, na makapagsilbi talaga because that was 15 years ago when I was sick, and I was literally in my deathbed, no? But that was 15 years ago. So sabi ko nga napakabuti ng Panginoon, kaya ang gusto ko na lang talaga maibalik yung kabutihan ng Panginoon. Whenever I'm able to give something, lagi kong ina-acknowledge yung kabutihan ng Panginoon kasi sabi ko nga I'm just an instrument. Hindi naman, of course, there are times na talagang personal mong pera yung binibigay mo, no? Aside from your time, your effort, and your energy, talagang dumarating yung punto na personal mo talaga yung ibibigay mo eh. Kasi limited lang naman yung capacity ng LGU. So, yung ibinibigay ko na sinasabi ko sa mga kababayan namin, ako po ay masaya na nagiging instrumento ako ng Panginoon para mapahatid niya sa inyo yung kanyang tulong, yung kanyang pagmamahal. And that is how I see my stint as a mayor, na talagang I was used by God to be an instrument of his love and of his kindness para doon sa aming mga kababayan. And siguro naman kahit papaano, when I go down in 2028 as mayor, kasi nga last term ko na ngayon, siguro kaya ko namang tumingin sa mata ng kahit sinong kababayan namin, ano, at kaya kong tumingin ng tapat sa kanilang mga mata dahil wala akong inabuso, no? Wala akong pinagmaltratuhan, at when it comes to the delivery of services naman at saka yung mga nagawa namin na infrastructure during my term and my husband's term, talagang mga tao mismo ang nagsasabi na totally parang naiba namin yung mukha at itsura ng bayan ng Santa Maria. And yung ma-acknowledge lang yon, talagang sabi ko nga, yun yung kapalit ng lahat ng sacrifice. Yung sarap ng pakiramdam, sarap sa puso, na marinig, na ina-acknowledge ng mga kababayan namin the changes, the positive changes that we were able to bring about dito sa bayan ng Santa Maria. So, yun. Yan. Sobrang ganda po nun, Mayor, no? Lalo sa mga gustong pumasok, no, sa politics. Dapat, ang ganda nun na dapat stable ka financially, physically, emotionally, psychologically. Dapat lahat ng aspect, no, ready ka. And ayan po, Mayor, kayo po ay nakakwentuhan na namin sa mahabang oras at alam ko po marami pa po kayong gagawin at mga kababayan na gusto pong i-accommodate ngayong araw na ito. Last na lang po, Mayor, kung may isang mensahe po kayo sa mga kababayan natin na gusto nyong maiwan sa kanila tungkol sa public service, ano po iyon? Public service, okay. To me, public service is a special gift, no? Talagang special na regalo ito. We all know how many are wanting, no? Na may gusto. Ang daming nag-a-apply. Sabi ko nga, pag-eleksyon, lahat kami aplikante. Pero hindi naman lahat ng aplikante na-hire. So, that's how I look at public service. It is really a special gift coming from the people. Kaya sa akin, yung trustworthiness at tiwala. It's really the trustworthiness and respect. Yung
elements for me that should always be present sa mga public servant, no? Kasi for as long as the people respect and have trust in you, walang magiging mahirap. Sa pag-i-implement naman talaga natin ng mga bagay na gusto natin, there's always a setback, no? Kino-compare ko nga yan lagi dun sa korte, sa desisyon ng korte. After natin mag-present ng evidence, laging magkakaroon ng desisyon ng korte. And sadly, sa pagbababa ng desisyon ng korte, hindi lahat ay happy. Merong magiging malungkot. At ganun din sa public service, especially may mga times na you have to make decisions, hindi naman talaga lahat magiging happy dun sa decision mo. Pero pagka pinagtitiwalaan ka at nirerespeto ka ng mga tao, kababayan mo, nagkakaroon ng smooth flow ang mga bagay-bagay. And dahil nga siguro pinagkakatiwalaan ka, kahit hindi favorable sa kanila yung mga nagiging decisions mo, it becomes acceptable. Kasi they trust that you will do the best para dun sa mas nakakarami. Yung kasi din yung laging pamantayan ko, Doc Ron, when I'm at that point when I have to make a decision na talagang merong hindi mapapaboran, I always resort to my heart, to my motherly instinct. Yun yung lagi ko nire-resort, no? Bilang ina, kasi that's how I consider my role as really a mother, no? That's how I consider my role as a mayor. Bilang nanay, ano ang magiging desisyon mo? Ano ang gagawin mo? So, doon ako nagbabalancing act sa paggagawa ng desisyon. So, to me, ang dapat meron sa public servants, trustworthiness and respect. So, not just respect sa ating, para sa atin, but respect din natin sa ating mga kababayan. That is what I always tell our employees, aning mga sa atin dito sa LGU, walang maliit, walang malaki. Lahat tayo pare-pareho lang, no? Hindi ba sa JO, mas mababa kayo, no? Because your role, all of our role is distinct. No, walang makakagawa ng role mo. Hindi mo rin kayang gawin yung role ko. So we all respect each other. Pare-pareho lang tayo. Pantay-pantay lang tayo. Ayan, napakaganda po niyan. At maraming salamat, Mayor, no? Bukod sa Thank oras you so ninyo, much. sa 4 na term ninyo sa Santa Maria, Laguna, at sobrang patunay po yung mga nagko-comment po sa live natin na mga kababayan ninyo. Ang ganda po ng mga comment nila at saka mga binibigay nila na totoong paglilingkod ninyo sa bayan ng Santa Maria. Muli po, Mayor Cindy, maraming salamat po sa oras po ninyo. Thank you so much, Doc Ron, and thank you so much for having me, for giving me this opportunity, no? Natutuwa ako na kahit pa paano nakapag-istoryahan tayo at nakapag-share ako ng konti kong insights, no, about public service. Thank you so much and more power to you, and to your program. God bless. Yes, we will expect you, okay? Sige. Thank you so much. Mga kababayan, sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat muli kay Mayor Cindy sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood, nakinig hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered. Next month po, si Mayor Cindy po kasi ang ating last episode ngayong buwan ng January, no? Next month, makakausap natin ang isang senador, isang assistant, vice governor, governor at assistant commissioner. Next month po yan. Muli po, hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered, dito sa govlearn.ph, usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Magandang umaga po. Sa silangan ay may liwanag na sumisili, pag-asa ng bayan muling humahagi sa bawat kawan.
bayani na handang magsilbi dalay puso. Dangalang sinasabi, Hindi lang trabaho, kundi sampanata para sa Diyos, sa bayan at sa masa. Goblan, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Goblan, para sa bayang inibig. May mga pagsubok, tukso sa landas, ngunit integridad ang ating lakas. Kaalaman ay palawakin, isip ay hasain, ang tama at totoo ang ating pairalin. Walang maiiwan, sabay sa pag-angat.